Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Alay marawitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating mailalan. Tanay inako niya't iniran ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. May kababahang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan mo ang iyong maasahang ilaw, ang mga naliligaw ng iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa panalig sa iyong anak ay pagkaluban mo ng pagkawaksi sa tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pa't gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises.
Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamanas sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukay parang muka ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod, sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang guro nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tungtunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapang-akit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako ay maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit na kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa ating mga kapanalig. Ngayon po ay ipinagdiriwang po natin ay 3 linggo sa Pasko ng Muling Pagkabuhay, unang araw ng linggo, Lunes, kumbaga sa ating paglalakbay na ito. Mga minamahal na kapatid, sa patuloy po nating pagninilay sa muling pagkabuhay ni Jesus, tunay na tayo'y binibigyan ng biyaya upang maunawaan natin ng lubos ang kanyang muling pagkabuhay sa ating paglalakbay. Tunay na ipinapakita ang hagandahang loob, ang kanyang kapangyarihan, upang tayo manatiling magtiwala at marunong manampalataya sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya po sa unang pagbasa,
binigyan po tayo ng isang halimbawa ni Esteban na kung saan puspos ng Espiritu Santo na ipinapahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Itinuturo ang ating sinasampalatayanan ang muling nabuhay na Panginoon. Mga minamahal na kapatid, bago si Jesus muling nabuhay, kanyang ipinangako na pagkatapos ng 3 araw, muli siyang mabubuhay. At ito ang pinanghahawakan ni San Esteban na kung saan atin din pinanghahawakan sa ating paglalakbay. Kaya mga minamahal na kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, binibigyan po tayo ng 3 bagay na dapat nating dalhin at maunawaan sa ating pagsunod sa muling nabuhay na ating Panginoon. Una, mga minamahal na kapatid, dahilan at bunga ng pagsunod sa ating Panginoon. Bakit tayo sumusunod sa Kanya? At ano ang bunga ng pagsunod natin sa ating Panginoon? Tulad ng sinabi ko ukol kay Esteban, siya'y pinuspos ng Espiritu Santo. Dahilan upang tayo'y sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, kailangan natin ang Espiritu Santo. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos nagbibigay sa atin ng tunay na kaayusan ng ating buhay paglalakbay. Kaya mga minamahal na kapatid, ang bunga nito, tunay na binibigay sa atin ang tunay na diwa o kahulugan ng ating buhay. Tulad po sa ating salmong tugunan, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mga minamahal na kapatid, tunay tayong binibigyan ng pagsunod o inaatasan tayong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil dito magkakaroon ng biyaya at mapalad na buhay sa ating paglalakbay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At ang magiging mapalad, dala ang diwa ng pag-asa, ang diwa ng pagmamahal, at diwa ng panampalatayang lubos. Kaya mga minamahal na kapatid, inaangkin po natin ang muling pagkabuhay at niyayakap natin ng buong buhay sa ating buhay pang-araw-araw. Kaya po, sa pangalawang punto, hanapin natin ang Diyos, hindi lang sa mga material na pangangailangan natin araw-araw. Kailangan din po natin hanapin ang Diyos upang matagpuan din po natin ang ating kagalingan, ang ating buhay na walang hanggan. Kaya nga po, anong sinabi ni Jesus sa atin ngayon sa ating ebanghelyo? Gumawa kayo ng pagkaing hindi nasisira. Gumawa kayo ng pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagkilos at paggawa, ito ang tagpo na hinahanap natin ang Diyos. Nawa sa ating mga kilos at paggawa sa araw-araw, magbibigay sa atin ng daan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Minsan po kasi ang ating buhay nakaukol lamang sa mga material na bagay na kung minsan nakakalimutan na natin ang ating dapat gawain sa buhay at patutunguhan sa ating paglalakbay. Akala po kasi natin sapat na tayo magkaroon ng mga pangangailangan. Oo, biyaya ng Diyos. Bigay sa atin ng Diyos, ngunit ito'y may kahulugan at dapat matagpuan natin ito at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ibinibigay ng Diyos ang mga material na bagay na wala lang mangyayari sa ating buhay. Kung anong mayroon ka, kung anong mayroon ka sa buhay araw-araw, iyan ay biyaya ng ating Panginoon, ang kanyang presensya, at doon dapat natin matagpuan at mahanap na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, ano po ang pagpapaunawa sa atin? Minsan nakatuon tayo sa material na bagay, hindi sa ating espiritual na bagay. Akala po kasi natin, ang espiritual na buhay natin, ito ay hindi mahalaga sa aspeto ng ating paglalakbay. Hindi po mapangyayari ang makahulugang buhay kung wala ang espiritual na dimensyon ng ating buhay. Kaya binibigyan tayo ng ganitong utos at dapat nating gawain.
Hanapin natin sa bawat palakbang natin ng buhay ang Panginoon. Tanggapin natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya ang dahilan at bunga, dapat ito'y matagpuan sa ating mga ginagawa araw-araw. At panghuli mga minamahal na kapatid, na pinapaunawa sa atin muli ng ating Panginoon, tulad ng mga alagad na sumunod sa ating Panginoon dahil, sabi ni Jesus, sumusunod kayo sa akin dahil nabusog kayo, hindi kayo sumunod dahil sa mga kabalaghang ginagawa ko para sa inyo, na ang kababalaghang ito ay tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Doon sila nakatuon sa pagkaing ibinigay sa kanila dahil pinakain ni Jesus ang 5,000 kataong mahigit pa. Kaya sila'y sumusunod sa ating Panginoon, hinahanap ang Panginoon, ngunit mas mahalaga na magkaroon tayo ng totoong pananampalataya o pananalig. Kaya po anong sabi ni Jesus, ano po ang dapat naming gawin na maganap ang kalooban ng Diyos? Tanong ng mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Mga minamahal na kapatid, nasa atin na si Jesus. Nasa atin ang Panginoon. Kailangan natin makita at matagpuan at dito tayo manalig. Dahil sa totoong pananalig, sa totoong pananampalataya, magdadala ito sa atin ng tunay na katotohanan at makahulugan na buhay. At hindi lang doon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ating hinahanap sa buhay nating paglalakbay na ito, nagkakaroon ito ng kasaganaan. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy po natin sa unang araw ng linggong ito, sa 3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, nawa ang ating paglalakbay tunay na hawak-hawak natin ang dahilan at bunga ng pagsunod natin sa ating Panginoon. At hindi mawala sa ating paglalakbay, oras-oras na hanapin natin ang Diyos. At tunay na magkaroon ng pananampalataya at pananalig dahil ito ang bibigay sa atin ng katotohanan, buhay at kasaganaan. Amen. Mga minamahal na kapatid, ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at ng espiritu. Kaya ilapit natin sa Kanyang ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang simbahan. Naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na panalangin o mga intensyon. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay.
Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos mo. Naling mo na sa lupat mo. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, Sa sa kapurihan kapurihan niya at at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat, na naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi mamamatay ang hinihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay laging bilang handog. Kaya kaysa na mga nagsisiawit ng papuris sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Saan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin nagtubos mong tunay. Ang Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Elias na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo sa daigdig na ito nang siya'y binyaga, naging kaisa na siya ni Kristo sa kapagkamatayan. Ngayon siya'y pumanaw, naway maging kaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalabiring Maria, Ina ng Diyos, isa na siyang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, nang namuhay dito sa higdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na hagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa
nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag aming maraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na ng mga kasalanan, Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin. Hanapin natin siya sa ating buhay araw-araw at tanggapin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito siya, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan
ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pagkabuhay ng iyong anak, ay pakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang mabungang masaganang ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas po sa lahat ng mga kapanalig. Ang Veritas Eucharistic Advocate at Kapanalig Community ay magkakaroon ng Jubilee Pilgrimage sa Bataan. Amin po kayong inaanyayahan na sumali sa ating pilgrimage na gaganapin sa May 22, 2025 at June 28, 2025. Kung kayo ay isang Veritas Eucharistic Advocate at Kapanalig member, ito po ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos. At kung hindi naman po ay 3,200 piso. Para po sa inyong mga katanungan at pagpapalista, tumawag lamang po sa Religious Department numero 8925-7931 at sa local 129 or 131 or 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating mga pagdiriwang, humayo kay taglay ang buhay na pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
lulwalhati ka na.